Mo dito sa isang famous na kasabihan. Sabi dito, power tends to corrupt. Absolute power corrupts absolutely. Totoo yan. Pag yung meron ka kapangyarihan talaga, pag inabuso mo yan, talagang nandyan ang katiwalian. At kung ang kapangyarihan mo ay walang makakapigil sa'yo, absolute na tinatawag. Wala nang saligang batas. Wala nang batas na pipigil sa'yo sa iyong pag-aabuso. Ay di absolute din ang iyong pag-aabuso. Kaya tinatawag na power corrupts absolutely. Your power is absolute. God. Vice President Sara Duterte, the issue is an inarguable dud, with only the weird Senator Aquilino Coco Pimentel III and not even administration senators, if there are any, pushing for it. It is only the political pygmies, like the communist-led party representatives and those of Pink Akbayan and small-time congressmen like Manila Representative Joel Chua and Lanao Representative Zia Adyong, think this dead duck can still fly. And we don't have to discuss the implications of the fact that Sara has filed a case to stop the impeachment at the Supreme Court, 12 of whose 15 members were appointed by her father. The case against House Speaker Martin Romualdez and his alleged accomplices, even if seemingly boring, will be as politically explosive as it is in an open-shut case. Why would it be? The allegations are based on documents from Congress and the Office of the President. In a 29-page pleading, Alvarez, former Speaker, accused Romualdez and his closest House allies of inserting unauthorized allocations into the 2025 General Appropriations Act, turning what were once blank line items into multi-billion peso windfalls that lawmakers never debated nor approved. Romualdez apparently threw caution to the winds, or is so convinced of his unstoppable political power that he undertook such blatant violation of budget formulation. He was also rushing to secure the funds to give the House members for them to impeach Sara. Indeed, several congressmen disclosed that aside from the 50 million ayuda promised to them, the Speaker or his minions told them they would get 100 million in public works funds for their districts. Alvarez wants the Ombudsman to suspend Romualdez and his co-accused, warning that they could easily intimidate witnesses, misplace documents, or block any probe while holding onto their powerful positions. This is textbook procedure to prevent high-ranking officials from stonewalling investigations. These allegations against Romualdez do more than expose the usual pork barrel. It undermines the basic principle that Congress should have absolute control over the nation's purse. The brazen nature of these insertions, 0 pesos one day, billions the next, makes a mockery of accountability. Some lawmakers argue that it's all part of collective responsibility, but that's a thin excuse for a potential criminal enterprise involving stolen taxpayers' money. If the Ombudsman finds the charges against the Speaker and his minions valid, he will ask the Sandigan Bayan Special Anti-Graft Court to hear the case. If the Sandigan Bayan convicts Romualdez, the court can impose penalties such as imprisonment, fines, and disqualification from holding public office under Republic Act or Revised Penal Code 3019 or the Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Anong masasabi mo dito, Attorney Sal? Earth-shaking daw ng mga kaso versus Speaker Martin Romualdez. Alam mo, tama yung sinasabi ni Puvi Tiglao. Yang demanda laban sa kanila kaugnay doon sa blankong committee ng bicameral committee report na siyang naging batayan ng enrolled bill na pinirmahan ng Presidente Marcos Jr. ay mabigat na kaso yan sapagkat falsification of documents yun. Pangalawa, hindi pa nila sinunod ang proseso ng saligang batas kung saan kailangan ng dalawang sangay ang magdidesisyon, ang uusisa sa anumang batas na pinapasa. Pero ang nangyari ay yung 2, 3, 4 na tao lamang ang naging promotor at nag-approve nung
General Operations Bill. At yan, napakalaki na kailangang mapigilan. At kailangan managot ang mga dapat managot yan. Kaya yung, alam mo, yung sinasabi niyang demanda, talagang yun ay magiging malaking dagok, trahedya na parte ni Speaker Martin Romualdez. Pagkat sabi niya nga open and shut case. Tama naman, ano mo, pag sinabi mong open and shut case, talagang sigurado na makukonvict ka dyan. Sapagkat nandun ang ebidensya, dokumentado, nakikita na talagang nagkaroon ng pagbabago ng mga bilang ng dokumento o ng pera para sa mga departamento. Kaya delikado talaga. At tama rin yung sinasabi niya na itong yung Ombudsman Martinez, hindi ito na mabibili. Alam mo, record nito matindi. Talagang hindi mo mapapakiusapan yan. Hindi mo matatakot yan. Talagang pag nag-desisyon yan, batay sa kalakaran at sa batas. Ang problema lang, siya magre-retiro na eh. Sinasabi ni Bubi Tiglao, 3 months to go pa yan. Kaya kailangan madali niya. Otherwise, baka mag-appoint ng bagong ombudsman. May problema tayo. Pag nil-appoint ng ombudsman na kakampi ng administrasyon, madidismiss na ang kaso. Thank you, Attorney Sal. Samantala, isunod natin yung iyong magandang column sa Manila Times, yung ating pong counterpoint. Basahin ko lang, Attorney Sal, yung ilan sa mga bahagi po o buo na inyo pong bagong column. The planned orchestrated demolition job on the political father-daughter tandem is in earnest and relentless. To attain their goal of perpetuating themselves in power, the political enemies of the Dutertes must destroy the only stumbling block to their lustful obsession. It is, of course, the former president and his daughter, the incumbent vice president, who formed the powerful blockade that will frustrate the political scoundrels from obtaining their objective, hence the initiation of the congressional probe on the confidential funds of VP Sara, the filing of criminal charges, and the constant barrage of disparaging narratives against her. She, by general acceptance, as validated by credible surveys and a vast following of netizens on social media, and a joyous and warm reception accorded her by the masses wherever she goes, is undoubtedly the leading presidential candidate in 2028. That is why there is... Ito mo dyan, kasi kailangan paragraph for paragraph. Yung sinasabi natin dyan, na itong si Inday Sara, kung mapapansin mo, dahil ikaw nag-cover ka ng mga Yes, sir. rallies. Yes, sir. Si Inday Sara, kakaiba, pag ito'y nakikita, talagang pareho ng kanyang tatay, sinasalubong ng tao at naghihiyawan sila. Kakaiba dun sa sa mga pangkasalukuyang opisyalis ng gobyerno. Makikita mo, hindi. Walang gano'n. Kaya kitang-kita na itong si Inday Sara talagang napakalakas na kandidato sa 2028. Katunayan, kung tumakbong presidente, hindi sana siya ang Correct. presidente ngayon. Tama. Kaya sinasabi ko natin sa column natin na dahil dito, kailangan siraan mo ito. Pag hindi mo ito siraan, dire-diretso ito Kaya kailangan, gagawa sila lahat. Inumpisa nila yung congressional probe, kung saan pinahiya siya doon, pinapakita na siya hindi karapat-dapat na maging vice presidente, kaya pinatatanggal nila. At kung magtagumpay sila, isa po sa mga kaparusahan, hindi ka na po pwedeng tumakbo. Perpetual disqualification ang tawag doon. So, ano pang ginawa nila? Pati nga yung mga kakambi, tingnan nyo, pati itong network na itong SMNI, niyayari din nila. Pati si Pastor Kibulit, pinakulong nila. Pagkatapos, ano pang ginawa nila? Naghain sila ng demanda, criminal charges, grave threats daw, inciting to sedition. Lahat ng mga kabalbalan
na talagang ang layunin lamang ay siraan at kung maaari ay hindi na makatakbo yan sa 2028. Yan ang talagang layunin yan. Pero kahit anong gawin nila sa ngayon, pag nakikita nila si Inday Sara at si Presidente Duterte, si Digong, at umaaten ng mga gathering, makikita nyo talagang ang tao. Mahirap pong magsalita kung wala kayo doon. Pero pag nakita niyong personal, magugulat talaga kayo eh. Kung baga, overwhelming pa rin, hindi nababago ang pagmamahal ng taong bayan. Ano yung susunod na paragraph? Babasahin mo yung title para... Subtitle dito, Attorney Sal, Singing a Different Tune. Yan, magandang pag-usapan niya. Yeah. Twisted and shameless words from a man who was appointed Chief Justice of the Supreme Court and to the juicy position of Chairman of the Government Security Insurance System, GSIS, by the elder Duterte, whom he now depicts as a tyrant and transgression of the people's rights. Yet he willingly accepted the appointments and served under what he describes as an oppressive and tyrannical rule, even then praising President Duterte for his strict and equal enforcement of laws to all, high or low. Bersamin says the former president is a one-man fake news factory without pointing to any false information then that the latter has dished out. Yan, tingnan niyo yan. Nung magsalita si Presidente Duterte sa indignation rally, na ang tingin niya raw kung titingnan mo kasi ang kalakaran sa ating bansa ngayon, parang tayo'y papunta. Yan ang sinasabi niya, veering towards dictatorship. Papunta tayo sa diktadorya. Dahil sa mga kalakarang nakikita niya. At yan ilalatag natin mamaya. But ang executive secretary, takbo kagad siya. Nagkakandara pa siya sa pagtatanggol sa kanyang principal na si Presidente Marcos Jr. At ang sabi niya, itong si Digong, si Presidente Duterte daw, ay isang one-man fake news factory. Pero, kung napansin nyo, wala naman ho siyang isinabi na ano bang mga fake news na inilabas ni Presidente Duterte. Wala naman siyang sinasabi. At wala naman sinasabi yung executive secretary, ano bang mga fake news na sinabi niya. Dapat kasi, pag sinabi mo one fake news factory ang isang tao, kailangan sasabihin mo, ito, sinabi niya ito nung ganitong petsa, ganitong panahon. Pangalawa, ito sinabi niya, fake news dito. Pangatlo, fake news dito. Pangapat, wala hong ganon. Generalities lamang eh. Ngayon, sino ho ba itong executive secretary nagsasalitang ganito? Aba, alam nyo ba, maraming hindi nakakaalam. Ito ay inappoint ni Presidente Duterte na Chief Justice of the Supreme Court. At nung magretiro ho ito, nako, yung napaka-juicy, mabigat, at malaking sahod ng chairman ng GSIS ay siya rin ho'y inappoint. At tingnan nyo kung makapagsalita siya ngayon, sabi niya, etong si Digong, ito kilala bilang isang tyrant, tiraniko, nilalabag niya ang batas. Marami siyang parang pinalalabas, marami siyang pinapatay sa likod ng mga tinatawag na extrajudicial killings. Marami siyang pinapahuli. Nawala daw rule of law, walang due process. O madali sabi, diktador itong maman to. Napaka-oppressive nito. O tingnan nyo nanggagaling ito sa isang mama, isang inappoint na Chief Justice, na kinabang, bilang chairman, at napupuri niya si Presidente Duterte bilang isang striktong nagpapatupad ng batas. At ang tanong po natin, kung totoo yung sinasabi mo, yes, Executive Secretary, kung totoo yung sinasabi mo na ito'y oppressive, sumisira ng mga karapatan, bakit mo tinanggap
Bakit nagsilbi ka sa ilalim ng isang tyrant na sinasabi mo ngayon ay tyrant? Hindi ba? Hindi ba nakakahiya yung sinasabi nyo? Yan ang hirap sa atin kasi. Ngayon kumakanta ka ng ibang himig. You're singing a different tune just because you have become a member of the cabinet of this present dispensation. Hindi dapat ganyan. Kaya tayo maging makatotoo, maging matapat tayo. Hindi po pwede ang gagawin natin, sisiraan natin. Kahit na yung ating background, siyang sasampal sa atin sa harap ng katotohanan na hindi totoo yung sinasabi. What's the next? Tsaka, may dagdag ko lang sa context, Attorney Sal. Sometime in 2018, dinepensahan ni former President Duterte si former Chief Justice, now E.S. Bersamin, sa pagkaka-appoint bilang Chief Justice kasi maraming nagsasabi. Maraming kontra dahil, di ba, meron tayong ruling na may ranking, next in rank na dapat sundin. Dapat si former Justice Antonio Carpio ang maupo. Dineclare niya yung offer. Ayoko makinabang sa pagkakatanggal ni former Chief Justice Sereno. Sabi ni Digong, sinong next in rank? Kung okay siya nang sunod. Si E.S. Bersamin. Di ba? So, tapos, pinagtanggol na nga siya at tinanggap niya. Tapos sasabihin niya na yung nag-appoint sa akin noon, yan yung tyrant. Yan ang presi. Ba't mo tinanggap? Bakit ka nakinabang? Bakit ka nagsilbi? Sagutin mo yan. Eto naman, huge corporation of fake news yung subtitle. Yan ang sagot ko doon sa sinasabi ni ES na he is a one-man fake factory. Ang sinasabi ko dyan, in essence, teka muna, baka ang pangkasalukuyang gobyerno ang isang malahiganting korporasyon ng pinanggagalingan ng mga fake news. Sige, pasahin mo. Sabi dito, it would seem that it is the current dispensation that has become a huge corporation of fake news. The armed and illegal assault on the religious group Kingdom of Jesus Christ by the Philippine National Police to serve a warrant of arrest to its leader, Pastor Apollo C. Kibuloy, is a case in point. It peddled the lie that the assaulting policemen were unarmed despite the videos taken during the attack showing uniformed assault teams carrying high-powered firearms, injuring and harassing KOJC members. When the irregularity of passing the General Appropriations Bill was exposed as having blanks that were illegally filled out, government officials insisted there were no blanks in the enrolled bill signed into law when they existed in the bicameral report, which became the basis of the Government Appropriations Act, o GAA, as admitted by the BICAM chairman. Despite such admission, they continue with the falsity that the GAA was signed into law without any irregularity. The administration has painted a rosy picture of the economy, trumpeting that it is better off today than the previous years, despite the continuing high prices of basic commodities that have pummeled the masses who continue to suffer from poverty, unemployment, lack of education, inadequate health benefits, and absence of new infrastructure to propel this country to heights of development. It bombards us with a false information that criminality and illegal drug trafficking have been contained when the opposite is true. It wants the nation to believe the propaganda that the presence of American military bases is good for our defense, when it precisely endangers the security of our country. The U.S. enemy, the People's Republic of China, considers it as an imminent threat to its security, placing the U.S. in the line of fire if armed hostilities between the two giant countries erupt. Yun ang sinasabi natin. Sasabihin mo ng si Digong ay one-man fake news factory na wala ka namang sinasabi kung ano yung mga fake news na sinabi niya. Kung titingnan mo ngayon ang nangyayari sa ating bansa, lumalabas na ang pamahalaan ng pinanggagalingan ng mga maling impormasyon. At inisa-isa ko po yan. Unlike yung ginagawa ng Executive Secretary, puro generalities, wala naman siyang binabanggit. Tayo, iniisa-isa natin kung bakit na ang pangkasalukuyang pamahalaan ang maaaring sabihin na pinanggagalingan ng mga maling impormasyon. Tingnan niyo, yung ginawa nila sa KOJC, hindi po ba nakita natin, buong mundo napanood natin kung paano sinalakay ng mga armadong pulis, special SWAT teams
Armado high-powered sinalakay. In fact, may namatay pa nga at maraming nasaktan. Pero nung tinanong ang pamahalaan, tinanong si Presidente ni Marcos Jr., ang sabi niya, wala namang armado doon. Hindi ba fake news yun? That's one. Ano pa? Nung in-expose yung Blanco doon sa BICAM report, anong sabi ng gobyerno? Yan, CES. Sinundan ni Presidente Marcos Jr. Wala namang Blanco Tingnan ninyo yung batas, General Appropriations Act. Walang Blanco doon. Hindi ba fake news yun? Kasi hindi naman yan ang pinag-uusapan Pinapaniwala mo tao na walang Blanco doon sa batas. Hindi naman sa batas ang sinasabi natin. Ang sinasabi ng mga nag-expose niyan, merong Blanco doon sa BICAM report. Ano ba yung BICAM report? Kasing dalawang sangay, pag nagpapasa ng batas, meron silang version. Version ng House of Reps, version ng Senado. Pag hindi nagkakasundo, kailangan pag-usapan nila yan. Ang ginagawa nila ngayon, lumiga sila ng BICAM committee na ilan lang ang miyembro, 15, pero 4 lang yata nagdidesisyon dyan. Sila ngayon ang umaayos. So ang ginawa nila rito, yung BICAM report, may mga blanco. May mga blanco pagdating sa budget ng malalaking departamento, mga priority projects. Blinangko nila yon. At pagkatapos, finil up nila, nilagyan po nila ng mga kung magkano budget. Iyon ang pinadala nila sa presidente na pinirma naman. Kaya wala ngang blanco sinasabi. Pero ang katotohanan, blanco yon. O hindi ba tawag doon? False information yon, fake news yon, na walang blanco na meron naman. Ang pinakapunto kasi ng blanco, kailangan, wag mong lagyan ng blanco kasi pag nilagyan mo ng blanco yon, tapos i-fill up mo, ang dapat mag-fill up nun, yung dalawang sangay, hindi yung ilang tao lang. Otherwise, pinalalabas mo na dumaan sa pagsusuri ng dalawang sangay ng gobyerno, yung House of Representatives at Senado. Pero hindi naman totoo yun. Kaya lumalabas na falsification ka. Kaya ka nakademanda ngayon. Ano pa? Tingnan nyo. Pinapaniwala tayo na kontrolado natin ang kriminalidad, yung illegal na droga. Pero hindi naman totoo yun. Nakikita naman natin. Kita nyo yung mga kidnapping. Narinig nyo ba yung kidnapping doon sa bata na Chinese? Pinutulan pa ng daliri. Nagbigay pa ng pera. Maraming mga kriminalidad na pangyayari na nakikita ho ng tao, nararamdaman. Takot nga ang lumakad ngayon Dahil nga naglipanan na naman yung mga drug addicts. Hindi ba fake information yon, fake news yung pag sinasabi, hindi, okay ang mapayapa. Hindi totoo yun. Ano pa? Ito, matindi ito. Yung sinasabi nila na, alam nyo, yung mga base militar na binigay natin sa Amerikano, yung sa EDCA sites, 14 yata yun. Yun ay nagbibigay ng seguridad, malaking kumpiyansa sa ating depensa. Yun ay fake news yun, hindi totoo yun. Ang katotohanan dyan, tayo ay inilalantad sa panganib. Kasi yung kalaban ng Amerikano, nagagalit sa atin. Yung China, sabi ng People's Republic of China, akala ko ba magkaibigan tayo? Bakit kayo nagbibigay ng mga base militar kung saan manggagaling yung mga missile weapons nila papunta sa amin? Babanatan kami. Sisiraan kami. Sisirain yung aming bansa. Kaya pag nangyari yan, kayo ang una naming tutugisin. Hindi ba fake news yun? Yung pininiwala nyo ang taong bayan na magbibigay seguridad ang pagbibigay natin ng base militar sa Amerikano. Yun ang pinupunto ng Presidente Duterte na yung mga kalakaran dito sa pangyayari sa ating bansa, parang tayo patungo yata sa diktadurya. Pakibasa mo ngayon, MJ, bakit tayo papunta sa diktadurya? Creeping dictatorship. A dictator doesn't follow the Constitution and the rule of law.
violating the constitutional rights of citizens and assaulting a religious group whose only fault is to be critical of government policies and to be expressive of their support for VP Sara and her father is anathema to democracy. When the powers that be do not follow constitutional process outlined by the Constitution, like the impeachment to eliminate the leading contender in the 2028 presidential elections, abusive congressional hearings, irregular passage of laws, particularly the General Appropriations Bill, using law enforcement agencies to file criminal charges against critics and political enemies, imposing their will that serves only their interest, or to perpetuate themselves in power, with the head of state allowing such constitutional transgressions, or worse, command its enforcement. They become enemies of a democratic society because such attacks smack of dictatorial tendencies. When freedom of speech is curtailed or a prior restraint is placed to its exercise, like calling bloggers, political commentators, and podcasters to a congressional probe, giving a chilling effect on their persons, na the path to dictatorship has been opened, putting democracy in peril. Bakit ito na sinasabing creeping dictatorship? Ibig ko sabihin, kung baga gumagapang papunta sa diktadurya. Bakit to? Kasi ang isang diktador, hindi po sumusunod sa saligang batas, hindi sumusunod sa rule of law tinatawag. Pag ang isang pamahalaan ay nilalabag nila ang karapatan ng tao, kung ano mang sangay dyan, kagaya ng Kongreso, kung saan wala na silang ginawa, kundi tumawag ng mga resource persons, pag hindi nila tipo o type ang mga sagot, ikinukulong nila. Hinihiya nila, kinukulong nila, at sinasabi nilang guilty na kagad, kahit wala pang ginagawang paglilitis. Ano pa? Hindi po ba? Yun ang ginagawa ng mga nasa kapangyarihan. Pag ginamit nila ang batas, like weaponizing, yun ang tawag doon, ginagawang sandata, yung DOJ, halimbawa, gagamitin mo yan para sampa ka ng demanda na wala namang basihan, like yung ginawa nila kay Pastor Kibuloy, di ba? Nakakulong yung mama doon, wala namang kasalanan yon. Yung demanda sa kanya, binuhay nila, matagal ng dismission. O hindi ba yun ay hindi pagsunod sa batas? Ano pa? Yung pagsalakay nila sa QOJ. Ano ba tawag mo doon? Hindi ba illegal yun? Ano pa? Yun yung tinutugis mo yung mga tao na ang kasalanan lamang hangaan ang mga Duterte, ang Pangulong Duterte, ang Vice Presidente Duterte, ang sila'y pagtanggol. Ang ginagawa mo, kinukulong mo. Ito yung ginawa nila kay Atty. Laika Lopez, yung Chief of Staff ni Inday Sara. Napakagalang na nga magsagot nun, sinagot na lahat, pero kinulong pa. Ano ba tawag nyo ron? Yun ay hindi yung pagsunod sa batas. Yun ang sinasabi natin na there is a creeping dictatorship. Kasi yung lahat ng mga kalakarang binigay na sinabi ko sa inyo, yun ay mga sinyales ng isang diktador. Kaya itong mga ito, pag ginagawa nila yon sa punto de vista ni Presidente Duterte, pag ginagawa niya yan ay tinatawag na dictatorial tendencies at binubuksan mo ang daan patungo sa tunay na diktadorya. Yan ang sinasabi ni Presidente. Habang wala pa tayo doon sa diktadorya, pero papunta tayo doon dahil sa mga ginagawa ninyo. Yan ang sinasabi ni Presidente Duterte. Kumbaga, sa malayuan, Attorney Sal, nakikita na natin na yun talaga ang tungo. Diba? Yes. And a far view of those things happening. Attorney, anong masasabi